naitanong daw po ni Sara Duterte kay dating Pangulong Duterte yung ugnayan ng mga nawawalang sabungero, di umano mga kababayan, doon daw po sa pagtutumba ng mga tao nung panahon ng termino ng kanyang tatay or yung madugong pakikipaglaban ng administrasyong Duterte at AJK mga kababayan. So ngayon, naitanong daw ni Sara yung ugnayan nung nawawalang sabungero sa AJK ni dating Pangulong Duterte. At ito nga daw ang sagot ni Digong. Okay siya, he's in a good mood today. Oh, wait lang ha, naitanong din dito yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo yung sabi ni Sara. Kasi sabi dito, pinarating daw ni Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniuugnay ang kaso ng missing sabungeros sa pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Sagot daw po ni Duterte, eto pakinggan natin. Okay siya, he's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun, so ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa mga missing sabungeros case. And then sinabi ano yung sinasabi ni Sara Duterte dito? Binalita daw din niya kay dating Pangulong Duterte yung about daw po do sa autopsy report ni Paulo Tantoco. Yung mismong Beverly Hills nga mga kababayan ay hindi pa naglalabas ng impormasyon about dyan. Pero si Sara Duterte, meron na po mga kababayang balita about po do sa autopsy report ni Paulo Tantoco. Ganyan po kagaling ang ating Vice Presidente. Palakpakan ng putang ingyan. Yan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yeah. O bago natin iwan si Vice President Sara Duterte, ididiretso ko na dun sa isang baon ko, no? Ipinarating daw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ulat na iniuugnay ang drug war sa kaso ng missing sabungeros. Ang sabi raw ng dating Pangulo, kalokohan ito. Hindi na nagbigay ng komento rito si Justice Secretary Boying Remulla. Pero giit ni Remulla, iisang grupo lang ang nasa likod ng mga pagpatay sa drug war at sa mga nawawalang sabungero. Pinapahukay naman ng ahensya ang 3 bangkay na inilibing sa Batangas. Titingnan daw nila kung magtutugma ang DNA sa mga kaanak ng nawawalang sabungero. Yun nga, Ate Aileen Drinon. Tama po yung sinasabi nyo dito. Ano yung pagkakasabi dito mga kababayan? Wait lang Yan ako nga dito. Yan. Kung talagang involved si FL, hindi yan makakauwi. Kaya nga po Kasi unang-una, kung yan man ay umuwi sa Pilipinas, meron po yung bracelet sa paa, hindi sa kamay. Kaya problema mga kababayan, yung bracelet ni First Lady sa kamay, sinasabi na yun daw po mga kababayan yung detector belt or detector bracelet na inilagay daw po ng ibang bansa para ma-detect kung saan nagpupunta etong si First Lady. Maliwanag nga, kung yan ay may kaso sa ibang bansa, hindi po yan makakauwi ng Pilipinas. So doon sa mga didisyon, iwasan po natin maging boplax Bungero, ito yung unang iniulat ni Ian Suyo sa atin. Samantala, gusto namang isama ng House Quad Committee sa kanilang pagdinig ang issue ng missing sabungero sa pagbubukas ng Kongreso sa July. Mas magaling pa, sa totoo lang mga kababayan, mas magaling pa na pag-usapan ito sa Congress kaysa po sa Senate. Alam niyo kung bakit? Yung Senate naman wala namang kasing napatunayan yung hearing about to sa mga nawawalang sabungero. Ngayon, pag sa Congress tinalakay yan, mas mapapag-usapan pa yung pinakamalalim na issue ng mga nawawalang sabungero. Ay 28. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, masasakop ng hearing ang extrajudicial killings at yun. Lahat ng may kaugnayan doon. O yan, maliwanag mga kababayan Kung titingnan nyo, ang sabi ni Sara Duterte, okay naman daw yung kanyang tatay. Tapos ayon daw kay Duterte, kalokohan lamang daw po yung pagkakaugnay ng missing sabungeros doon po sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. And then sabi pa nga dito ni Sara Duterte, napakinggan nyo din naman,
na eto daw pong naikwento niya daw yung about do sa autopsy nitong si Paulo Tantoco. Ang nakakapagtaka dito yung Beverly Hills pulis mga kababayan, wala pang balita about po do sa dahilan ng pagkawala ni Paulo Tantoco, pero si Sara Duterte meron na po agad. Ganyan po katindi mga kababayan etong ating Vice Presidente. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung titingnan nyo, naglabas po ng press con eto pong si Senator Boying Remulla at maliwanag mga kababayan, eto po ay segunda mano nung balita natin nung nakaraan, nung tayo ay nasa Boracay, about po dun sa mga sako na natagpuan dyan po sa may Taal Lake. At maliwanag nga mga kababayan, na kung matatandaan nyo, di ba pinapalabas nila, na buto daw po ng mga hayop, katulad mga kababayan ng mga baka, yung natagpuan doon po sa may Taal Lake. Ngayon, kumpirmado, ayon po kay Secretary Boying Remulla, na 2 sako na may laman na human remains ang natagpuan talaga sa Taal Lake mga kababayan, na itinuro daw ni alias Totoy. So ibig sabihin, totoo or may totoo sa mga sinasabi ni alias Totoy, at may mga iba din naman na puro pagdawit lang sa ibang mga personalidad. Kaya nga eto, lagi pa rin natin sinasabi na kung talagang may solid evidence na etong si alias Totoy, much better mga kababayan na maglabas na rin siya ng ibang mga ebidensya about po sa kanya mga idinadawit na mga personalidad. So ngayon, i-play po natin ito. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit, this time in the specific area, in the quadrant, kasi dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant pointed out to us as a site where people were being disposed of, may nahanap na human remains. Sir, kasi the past days ang sinasabi, suspected, mga buto. Ngayon po, sir, human remains. Ribs na. Grabe, no? Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Related sa incidents that happened then. So possible nakasama sila kasi sabi nito, sir, parang nasa hundreds yung sa buhay. 100 ang 104 or 108 yung sinasabi niya at that time. Pero we'll see nga Pero ang kasi dito mga kababayan, di ba, kaya lang naman kasi naghahanap doon para lang mapatunayan na totoo yung sinasabi ni alias Totoy. At ngayon may nakita nga ng mga human remains mga kababayan. Ibig sabihin talaga na totoo yung mga sinasabi ni alias Totoy na mayroon nga pong itinatapon doon na mga tao mga kababayan sa may Taal Lake. So ibig sabihin, talagang may mga, eto mga nakitang ito, eto yung mga isa sa mga ebidensya na posibleng gamitin laban po dun sa mga taong sinasabi ni alias Totoy na nasa likod ng mga nawawalang sabungero kung mapapatunayan ito or magpapositive dun sa mga kamag-anak na naiwan nung mga nawawalang sabungero or isa sa mga kamag-anak na naiwan nung mga nawawalang sabungero. Yung today, yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. 4 na sako yon actually, 2 sakong buhangin na pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. Ayan. Mga kababayan, kung titingnan nyo, ayon kay Secretary Boying Remulla, maliwanag naman po na yung 2 sako na natagpuan ay naglalaman di umano ng parte ng katawan ng tao. Ibig sabihin, yung sinasabi or iba sa mga sinasabi po ni alias Totoy, talagang nagkatotoo na at talagang may matinding pinagbabasihan eto pong si alias Totoy. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, hindi itataya ni alias Totoy, in my personal opinion hindi itataya ni alias Totoy yung kanyang sariling kapakanan at kapakanan ng kanyang pamilya kung walang katotohanan po yung kanyang mga pinagsasasabi. Kaso nga lang ang problema, dahil nga mga kababayan, sa totoo, yung sinasabi nitong si alias Totoy, hindi ko naman sinasabi na lahat ay totoo. Meron ding parte ng totoo katulad ng mga itinuro niya na mga lugar na pinaglagyan ng mga nawawalang sabungero mga kababayan, at napatunayan naman na may mga nakuha na parte ng katawan di umano ng tao, talagang masasabi natin na may mga bagay din naman na totoo
na sinabi etong si alias Totoy. So ngayon, kung titingnan nyo pag umusad ang mga kasong ito mga kababayan, lalo na pag lumalim yung investigasyon nito sa kamera, lalabas pa yung iba mga tao na nasa sa likod ng pagkawala ng mga nawawalang sabungero. Ano po? So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi ninyo hingil po dito sa matinding revelasyon ulit na inilabas ni Secretary Boying Remulla na di umano nakakuha na naman ng panibagong parte ng katawan ng tao dyan po sa may Taal Lake.